Hello, welcome to Libra Philippines. So, ito yung reading natin for Libra, Sun, Rising, Venus, Jupiter, Libra. Take only what resonates. Please do follow them or subscribe din sa aming other channel na Air Sign Philippines. Madam PTV, ayan, may reading. Yung Madam PTV, guys, if you're only into comedy kind of reading na. Kasi medyo comedy tayo doon. Alam mo na yan, gusto natin mag-spread the positive vibes. So, gagawin natin yan. And yung isang Facebook page namin, Madam T, Unicorn Princess Tarot, yan naman yung aming TikTok. Okay. Kung gusto mo rin akong i-follow, Bandang Sibol, yan. Yung gumagawa kami ng musika, and I am the vocalist there. Songwriter, Bandang Sibol. Okay. Ayan, TikTok at saka Facebook. Yan lang ang i-search mo. Let's start. Main energy ni Libra. Main energy ni Libra. Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Libra. Pasensya ka na medyo madilim. Ito na muna sa ngayon kasi medyo mainit. Nagbabawas ako ng ilaw. For the sign of Libra. Okay. Main energy mo, 3 of Diamonds and the Queen of Diamonds. I can see growth. Money. Money growth. Basta mag-take ka ng action. The 2 of Clover and the Ace of Clover is here. This is action. King of Clover is also here. Yung mga to, mayroon na nakikita pagdating sa iyong career growth. Basta lagyan mo ng action. Of course, lahat naman ng ganun. Sipag naman talaga ang kailangan. Hindi na, wala namang sabihin mo nakangangalang tapos nagkapera na, di ba? Kung gusto mo talaga ng growth, well, of course, i-consider natin yung ganun na may mga nare-receive out of nowhere din. Pero that is, kumbaga sa normal citizen, no? At hindi, ang tawag dito, hindi nakaka-accept basta-basta ng pera sa mga normal citizen. Sipag naman talaga ang kailangan natin. And that's what I can see here. Kailangan mo nito, sipag. Kasi definitely mag-grow, may money, may pagdating sa profession mo, you will gain a lot of respect. Ayan, respeto mula sa ibang tao papunta sa iyo. Main energy ng person na connect mo for the sign of Libra, for the sign of Libra. Person na connect mo. Person na connect mo for the sign of Libra. Joker and the Queen of Spades is here. Okay. I can see this person. Willing siya mag-take ng risk. Marami kayong pagkakapareho nitong person na to. Gusto niyang mag-take ng risk. Nandun yung willingness. This could be a new person, someone younger than you. But, anyway, I will give you an advice. You are a Libra, no? Libra will work well or mas magiging maayos kahit hindi lang sa relationship, sa friendship na rin idamay natin yan. Tsaka sa co-workers, katrabaho, or kung sino mang mga kapartner mo sa buhay mo. Kasi Libra rules partnership, no? Business partnership, marriage. It also rules marriage. So, ano ibig sabihin nun? Yan, sa astrology. Mas maganda kung yung taong makakapartner mo is someone na kapareho mo or nakikita mo siya, ito siya, medyo mataas siya, gusto mong maging katulad niya, maging ka-level niya, kasi ang sign ng Libra is a weighing scale. So papantayan mo yung person mo eh. So, kung yung person mo is medyo below, kung nakikita mong person is medyo below sa'yo, or ito yung buhay niya, parang siya ay
walang nangyayari sa buhay niya, etc. Do not commit sa person na to kasi hindi mo mahihila yung isang tao pataas. Trust me. Hindi mo mahihila yung isang tao pataas. No, napaka-rare lang yan. Although nangyayari, pero that is very rare. Huwag kayong maniwala doon sa mga, meron kasi yan sa TikTok, Facebook na kesyo, may nakikita ko yun, mga nagagawa ng short film about that na parang pinipili nila yung pulubi, tapos after that, sinuportahan niya, ganto ganyan, ang ending si pulubi, yumaman. Napaka-rare mangyari yon. It's just like fairy tale. 'Di ba? Na ganun yung nangyayari. Yung fairy tale, rare din yan at saka napaka almost impossible mangyari yung rare na bigla na lang na in love sa Prince Charming, ganun ganyan. Napaka-rare yun. Ganun din tong sitwasyon na ito na if you are ready to commit na, tapos ang makukommit mo, ganun na tao, akala mo mahihila mo siya pataas, that is impossible. At saka ito na tinatawag na expectation versus reality. Kasi yung expectation mo taas, diba? Akala mo mahihila mo siya. Pero in reality, napakahirap na mangyari yun. So, ano dapat gawin? Choose a partner or person na at as much as possible ka-level mo. Okay? Kasi pareho kayo mag-grow together. O, diba? As you grow, this person will grow. O, diba? Or, someone na who is higher than you, para ikaw ang magmamatch dun sa level niya, ikaw yung aakyat. Okay? Why am I saying this? Advice yon kasi also in astrology, there's what we call the placement of the sun. Sun sign, which is ayun, yung kinalakihan mo, sun sign mo na Libra, no? Yung pinaka-birthday mo na kinalakihan, that is your sun sign. Pag halos magkalapit at almost magkalapit yung sun sign ninyo or yung degree ng sun ninyo, mas mas magiging maganda yung effect nito. You will be shining together. No? Tapos yun nga, sa weighing scale, magpapantay kayo ng person nito. So, mas maganda kung ang kukunin mo is someone na medyo mas higher sa'yo. Tapos ikaw na lang yung magle-level up. Or yun nga, kapantay mo. Well, that's what I'm saying. At saka dito rin yung nakita natin sa tarot, no? With the 6 of Diamond, tsaka Queen of Spade. Advice lang yon, but of course, buhay mo yan. Usually, the Libra, ang problem sa Libra, one of their, masasabi nating negative traits na rin, is yung masyadong people pleaser, no? No, meron dyan mga Libra, hindi makahindi. Pagdating sa love, kung sino pa yung hindi nila gusto, dahil hindi ka makahindi doon, dahil yun talagang gusto mo, medyo nahihiya, hindi makapag-open up sa'yo kasi mataas din ang tingin sa'yo. Ngayon, kumbaga magkakasya ka na lang sa kung sino ang magpaparamdam, na which is, someone na hindi mo naman talaga type, kasi ganito, ganyan, maraming explanation. Tapos, at the end of the day, kaya mo lang naman ito pinansin kasi you are a people pleaser. You want to please everybody. Ayaw mo may masabing hindi maganda laban sa'yo. Diba? Pero, isa pa yun sa advice, do not please anyone. Okay, diba? Ang haba agad ng ating simula ng video. I'm just saying, kasi pero ito nakikita natin, could be a new person. Ayan, nakikita natin, this could be a new person or a past person, it doesn't matter. If this is a past person, nakita natin gusto niya bumalik. The 3 of Hearts is nagpapakita dito. This is the card for reconciliation. So, gusto bumalik sa buhay nitong taong nito. Maybe, kung hindi man relationship, as a friend, yan. So, kung hindi man siya mas bata sa'yo, pwedeng kung may past man kayo, it could be masyado pa kayong bata nung time na yun, etc. Emotions niyo sa isa't isa for the sign of Libra. Well, I like that your energy is
focus mo yung mga nasa isipan mo ngayon. Marami kang mga gustong gawin. Yung iba may kinalaman sa mga obligasyon mo sa buhay. Tree of Clover. Parang may mga, may mga gusto kang mag-grow sa buhay mo ngayon. And, yeah. Ace of Clover is here. I feel like more on action ang ginagawa mo ngayon. Action pagdating sa mga plano mo or mga naiisipan mo sa buhay mo. Emotion ng person na ito towards you. Okay, this person, Four of Clover. Gusto ng person na ito stabil. Ang dami niya pagkakapareho ng person na ito. Alang, pareho. Kailang bigla ko napagod eh. Oh, I don't know if your energy could be this energy na parang, stress ka or pagod ka ngayon while watching. Bigla akong, napagod guys. Sorry, ang bigat kasi ng energy. Pag nakukuha ko yung energy ng pagod, ang hirap magtuloy ng reading. Kanina medyo, na nga ako eh. Medyo, as mag-start pa lang ako na reading, medyo pagod na talaga ako. I feel so tired. Medyo naging busy ako mga nakaraan. Tapos ngayon, medyo ang energy mo pa ay medyo pagod din. Six of Hearts, Four of Clover. Well, this person, lalo na yung mga past person, I can see a lot of love. Of course, sa new person, huwag ka muna mag-expect. The love is to follow. No? Yung love, nandyan siya, pero to follow. Pero ito, lalo na yung mga past person, I can see love dito. Pero itong person ito kasi gusto niya stability, marriage, relasyon talaga. And the Ten of Clover, this person wants commitment. So, in the near future, ano man naghihintay sa sign ng Libra in the near future for the sign of Libra. Six of Spades, Eight of Spades, I'm feeling that you will be stuck sa isang situation na parang you're moving on from something kasi stuck ka sa isang sitwasyon, wala kang choice kundi mag-move on. And then the Six of Clover is here. In the near future, the Six of Clover and the Jack of Hearts. Okay, if you are currently nasa isang relasyon, no, etong person na to is nandyan, pero hindi siya makakommit sa'yo, magkaroon ng, commitment sa'yo. Because you could be stuck into another relationship. May nakukuha tayong ganun. Kaya wala kang choice kundi mag-move on kasi ito na nandito eh. Ano pang gagawin ko? Ito na nandito. So, I need to move on na lang sa kung ano man itong person in the past na ito. Ayun yung nakikita natin. No choice ka kundi mag-move on. At yun yung talagang ginagawa mo, mag-move on. And the person in the past, nakakita tayo dito ng Six of Clover energy. Ang weird kasi ngayon ko lang nakuha yung energy dito sa Six of Clover ng parang, this is Sagittarius energy. Parang, willing to wait kind of energy. Pero kasi wala siyang assurance. Sabi ko nga sa'yo, gusto niya ng commitment. So, hanggat walang commitment or hindi niya nakikita ng potential ng commitment sa'yo, hindi siya para mag-take ng action. Andyan, willing to wait siya. Pero, like, with the Ten of Spades at saka Ace of Diamonds, magpo-focus na lang din muna siya sa mga new beginning sa buhay niya hanggat wala ka pa. Okay? So, yun yung pinaka-advice ko na to choose better choices sa una pa lang sa buhay mo. Kasi pag once na nandun ka na, medyo mahihirapan kang makalayo or makaalis. No?
sa sitwasyon na hindi mo naman talaga gusto na maging sitwasyon. Kaya, sa simula pa lang, nandun yung mag-ingat ka na agad. Okay, thank you for watching guys. I love you all and bye-bye.